Ito ay nais ko pong ituloy natin, pero hindi pa ako talaga tutungo sa ilang mga bagay na gusto kong puntuhin. So pagkat yun ay naka-reserve ng Wednesday, dapat nga i-Wednesday ko to, pero napagtanto ko na kinakailangang daanan sa araw na ito para sa pagpapatuloy natin sa part 3, ay mas madali na po natin tong maintindihan, mga kapatid. Actually, nung Sunday, sa gawain ng mga young people, ako yung nag-preach. At ang ipinangaral ko po sa kanila ay ang pagkakatalaga sa kanila na sila ay isinilang. They are born and raised to be a warriors, to be a conqueror. Ipinanganak kayo sa ibabaw ng lupa, isinilang tayo at pinalaki para maging mga mananagumpay. Can we say amen to that? Both physical and spiritual, mga kapatid. Pero ang talagang pinupunto doon ay ang pagiging anak ng Diyos natin. Na ang mga mananampalataya, ang mga pinili ng Panginoong Diyos, bago pa itatag ang sanglibutan, you are ordained, you are predestined, mga kapatid. You are chosen. And you are born. Hallelujah. And hindi lamang kayo ipinanganak at isinilang. Sapagkat kagaya sa pisikal, sa kalagayang natural, ang isang batang isinilang, ipinanganak, kinakailangan niyang palakihin. Kinakailangan niyang mag-mature. Sapagkat ang isang batang isinilang, ang isang bata na tinatawag na anak, bagamat anak ka, nabanggit kanina ni Brother Alex, sa tayo binigyan ng karapatan na maging mga anak. Pero ang pagiging anak, mga mahal kong kapatid, it is a long process. From baby, di ba, hanggang sa mag-mature ka, that you are able na gampanan ang mga responsibility na iaatang sa'yo. So, bilang mga anak, kinakailangan nating lumago, kinakailangan nating lumaki para magawa po natin yung bagay na gustong ipagawa ng tatay natin. Amen. Wala pong magagawa ang isang sanggol, ang alam lang yan, umiyak. Kaya ang mga Kristiyanong iyakin, bata pa yan. Di ba? Pero meron din naman pong mga matanda ng iyakin. Yan yung mga matanda na may problema. Kasi ang umiiyak po, bata na nagugutom, batang naipit, batang natusok, o kung ano man yung kanyang naramdaman, mga kapatid, o kaya naman matanda na may problema. Tama po ba? Yan naman talagang dahilan ng pagtangis. Nasaktan ka, may problema ko, o anumang bagay. At ganyan din po sa spiritual. Actually, meron pa ako inihandang paksa na cry out to God, na merong 5 uri ng pag-iyak sa Panginoon. So siguro darating ang isang panahon na yan ay tatalakayin natin. Paano ba tayo dapat umiyak sa Diyos, mga kapatid? Pero sa umagang ito, ay nais kong tunguhin natin ng isang bahagi na sundan natin at mas palawakin pa natin yung bagay na naipahayag kanina sa ilang mga verse ng Bible na binasa. So gusto ko tumungo tayo sa ating PowerPoint. So part 2 ito ng ating series na The Divine Power of God. At tayo po ay part 2 na. Naway pagtiisan nyo, mga kapatid, ang ilang sandali ng pagtuturo ng salita ng Panginoon. So yan po yung ating topic. At nabasa po natin yan kanina. The great exceeding power to usward who believe. So andun po yan sa... Meron na ba to? Ayun, meron. Mabagal lang. So, usog ko to. Okay, kung titingnan natin sa verse 19, laktawan ko na po yung iba. Okay. Sabi sa verse 19, so siguro, Sister Mary, mas mabilis doon. Kahit hindi na ako siguro mag-operate nito. Kaya suportahan mo ako, Sister Mary Ann, pag hindi ko agad to magamit. Sabi sa verse 19, mga kapatid, and to know what is the exceeding greatness of His power. So ito po, kung nasusundan nyo sa mga nandito ng Wednesday, tinalakay din ni Brother Chad, nabanggit na niya yung dunamis na yan. At nung last Wednesday,
sa aking pagtatalakay ay dinaanan natin saglit pero hindi po natin naipagpatuloy dahil nga po sa nag-introduction lang tayo. So sabi diyan sa verse 19, "In what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power." Next. Verse 21, "Far above all principality and power, and might and dominion in every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come." So kung mapapansin nyo, may mga nakakulay dilaw at mayroong mga naka-highlight dyan mga kapatid, sapagkat yan yung sinasabi natin na 4 na uri ng kapangyarihan na binanggit ko po nung nakaraang last Wednesday. So narito po yung 4 na uri ng kapangyarihan na nandun mismo sa mga binasa nating talata. Ang una po, yung mga salitang nandun na binasa natin na naka-highlight ay mga Gregong salita po yan mga kapatid. Sapagkat ang orihinal na salin ng New Testament ay Griego. Sapagkat noong unang panahon nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, 1st century, 2nd century, ang international language po noon ang ginagamit ay Gregong salita. Sapagkat bago pa ang mga Romano, di ba alam natin na bago nagkaroon ng Roman Empire, at sa panahon natin, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo 2,000 years ago, nang siya isilang sa ibabaw ng lupa, ang kapangyarihan o kaharian na meron noon ay ang Roma. Kakukub-kub lamang o sabihin natin, kakatalo lamang ng Grecian Empire. Sapagkat bago nagkaroon ng Roman Empire ay ang Grecian Empire muna sa pangunguna nila Alexander the Great. At mga Grego po yon. Kaya nung unang panahon, nagkaroon ng, sabihin natin na ang salitang ginagamit ay Grego. Hanggang sa ang Roma naman ay yan na yung Spanish at ilang pang mga bagay na may Portuguese, Latin, sapagkat yan ay may kinalaman na sa Roman Empire. Na kahit man nga ang Pilipinas, nung tayo ay sakupin, mga kapatid, ay dinala sa atin yung Spanish na yung salita ng mga Kastila or Espanyol. So dito, kung mapapansin yung 4 na word na yan ay yung mga Grego. So, hanggat maaari, talagang hindi po ako mag-a-adlib ng marami para magkaroon ng sapat na oras. So, ang una ay iskos. Ang ginamit na salita doon sa binasa natin sa Episo ay strength. Yan ay lakas. Ang pangalawa ay kratos. Yan po yung ginamit na salita na dominion. Nung isalin sa KJV sa Ingles. Or, pag sinabi pong dominion ay control mo ang isang bagay. Ikaw ang nangunguna. Then ang pangatlo ay ang exousia, that's authority. At ang pang-apat ay dunamis, na yan naman po ay residing power. Yan po yung overall power na meron. Sa Tagalog ay nananahang kapangyarihan, mga kapatid. So, nung nakaraan ay nabanggit natin ng ilang mga bahagi patungkol dyan. At hindi ko na po babalikan pa ang ilang mga bahagi na pagdaanan natin. So, standby muna tayo dyan, mga kapatid. So, ang una, ang iskos, hindi ko na po inilagay sa PowerPoint natin. Kung babasahin natin ang Mark chapter 12, verse 30, standby lang dyan sa bahaging yan. Tapos, punta tayo sa Mary Ann sa Bible natin, sa KJV. Mark chapter 12, verse 30. Okay. 30. Ito, familiar to sa atin. Sabi sa verse 30 ng chapter 12 ng Mark, "And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy minds, and with all thy strengths. This is the first commandments." So, sabi ng ating Panginoon sa mga tao, sa mga mananampalataya, sa kanyang mga disciple, na kinakailangan nating ibigin ang Panginoong Diyos ng buo nating puso, ng buo nating kaluluwa, ng buo nating kaisipan, at buo nating kalakasan. Sa ibang salin, yan ay with all thy mights.
So pag kinuha po natin ang Gregong salita niyan, yan po ay ischus. With all thy ischus. Nandyan na po, nakapaloob na mga kapatid, ng tinutukoy po ng unang kapangyarihan, nabibigyan natin ng pansin pero hindi natin masyadong papalawakin sapagkat hindi tayo nakasentro dyan. Yan ay tumutukoy sa natural mong kalakasan. Taglay ng lahat ng tao ang lakas na yan. Kaya sabi diyan, tinatawagan ang lahat ng mga tao na kung maaari ay ibigin nila ang Diyos ng buong kung ano meron sa kanila. Diba? Kaya lahat ng tao, lalong-lalo na po ang mga mananampalataya, ang mga anak ng Diyos, ito po yung nire-require sa atin. Yung buong lakas natin, yung buong kakayahan natin bilang tao. Yung taglay natin na lakas, karunungan, taglay natin na kakayahan, taglay natin na kayamanan kung meron man, kung ano man yung pag-aari natin, nire-require ng Diyos na maipaglingkod natin at magamit para sa Kanya. Amen. Kaya nga di ba sabi ko sa inyo, yung babae na minention ni Brother Billy, yung babaeng inaagasan ng matagal na panahon sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos, her own faith. Di ba? Pag pinag-usapan ng pananampalataya, yan ang may kinalaman sa puso ng tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Nagtaglay siya ng kagalingan dahil sa lumapit siya sa Diyos na yan. Kumbaga, ibinigay niya sa Panginoon. Isinuko niya sa Panginoon ang lahat ng kanyang nararanasan. Yung ultimo natitirang lakas na nasa kanya, ability o sabihin natin, kaunawaan na meron sa kanya lahat ng nasa kanya na kakaunti na lamang. Sapagkat alam naman natin na yung babae na yon ay talagang, sabi pa ni Brother Billy, ay sa kaisipan niya ay morally ano na siya. Down na, di ba? Wala na siyang, para bang hindi na siya proud sa kanyang sarili. Dahil nga sa kanyang kalagayan, pero merong pag-asa na naroon sa kanya sapagkat ang babaeng ito ay nakatalaga. Ito ay binhi mula kay Abraham. Kaya naibigay niya kanyang puso, naibigay niya kanyang lakas, hallelujah, naibigay niya kung ano ang meron sa kanya, kanyang kaluluwa, mga kapatid. At dahil doon, sa pamagitan ng lakas na meron siya, na kanyang inilapit sa Panginoong Diyos, at ang pananampalataya ay kumilos sa babaeng ito, mga kapatid, siya ay nakaranas ng miracle. Amen. Kaya may mga tao na kahit hindi pa po born again, mga kapatid, kahit hindi pa po nabautismuhan sa tubig at nabautismuhan ng Espiritu Santo, nakakaranas na po ng kagalingan. Actually, yung mga pinapagaling po sa Biblia, hindi pa naman sila baptized ng Holy Spirit, and yet nararanasan nilang healing. Di ba? Meron kasing tinatawag na iskus, nature, natural na sa isang tao na ilapit niya ang kanyang sarili sa Diyos. Amen. Ang ipagkatiwala niya ang kanyang sarili. So, yan po ang unang bahagi na tinatawag na power sa banal na kasulatan. So, even the unbelievers, kahit po ang mga taong hindi mananampalataya, nasa ibang relihiyon, pag pinakilos sila ng kanilang natural o naturalisang kapangyarihan, kakayahan at kalakasan, nakakaranas po sila ng mga bagay na tila po ba imposible. Diba? May healing din. So, diyan pa nga lang, talagang napakalawak na, mga kapatid. So, hindi pa ako magdidwell dyan. So, ang iskus na yan, kagaya nung, balik tayo doon sa PowerPoint natin. So, sana madaling mapaglipat-lipat ni Sister Mary Ann. Dahil hindi ko na po ilinagay lahat para makatipid tayo sa oras. So, strength, kalakasan, at sinalin din niya na might sa ibang version ng Biblia, mga kapatid. At yan ay natural na taglay ng isang tao. O kahit ng anghel, kahit mga hayop, mga kapatid. Ang mga hayop, meron po silang natural na kapangyarihan. Pag nagkasakit po ang hayop, gumagaling. Di ba? Nakakita na po ba kayo ng mga hayop na nagkaroon ng sugat, nagkaroon ng mga karamdaman, pero gumagaling yung mga hayop. May mga dahon silang inunguya,
Makakakita lang kayo ng aso nagsusuka, tapos makikita nyo kumakain ng damo. Yun ay ability, sabihin natin, lakas, kapangyarihan na nandun sa kanila para maranasan nila ang mga bagay na naroon sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid ko. So pinag-uusapan natin dito ay kapangyarihan ng Diyos na kumikilos o kikilos sa isang tao. So ito po ang unang kapangyarihan na nararanasan ng mga tao. So lahat ng tao ay pwedeng makaranas nito. Lahat ay pwedeng makaranas nito. So ang pangalawa ay ang kratos, mga kapatid. Yan naman ay may kinalaman sa sa dominion. Okay. Next slide, Sister Mary Ann. So sabi diyan, mga kapatid, yung kratos, yan naman ay nandun sa Ephesians 1:19. Yan yung sinalin na mighty. Na yung Gregong salita ng kratos, ang kahulugan niyan, mga kapatid, ay power associated with dominion. Dominion means supreme authority. Meron kang, sabihin natin, meron kang superiority. Mas mataas ang kalagayan mo. At nasabi pa diyan, associated with the Lord Jesus' triumph on the cross. He triumphed over Satan and all his territorial schemes. So yung kapangyarihan na yan, mga mahal kong kapatid, ay may kinalaman na yan sa isang uri ng kapangyarihan ng Diyos na mararanasan ng isang tao na kayang pasukuin ang ibang kapangyarihan na merong dominion. So alam naman natin na ang isang nagdudumina dito sa ibabaw ng lupa, dito sa mundo, ay ang kapangyarihan ng kaaway. The evil forces. At maraming mga tao ang gapos. Maraming mga tao ang nabubuhay sa ibabaw ng lupa na hindi nila alam na sila ay under by this kind of power. Alipin sila, sunod-sunuran sila, di ba? Ng isang uri na tinatawag na kratos, pero hindi kratos na galing sa Panginoon, kundi kratos ng dyablo, na anupat ang mga tao ay walang kakayahan na supilin ang mga bagay at lalang ng kaaway. Kaya it's either, sa salitang ito na kratos, mga kapatid ko, hindi lang ito tumutukoy sa kratos ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang kaaway ay mapanlinlang at mapandaya. Meron din po siyang kapangyarihan. Alam naman natin si Lucifer, bago pa siya maging dyablo, isa siya sa pinakamakapangyarihan at pinakamataas na anghel. Nang paniniwala nga po ng iba, halos kapantay ni Lucifer ang ating Panginoong Jesucristo. Naniniwala pa ang iba na kapatid ng ating Panginoon si Lucifer, pero hindi po tayo naniniwala doon. Ang isang bagay na totoo, ang dyablo ay makapangyarihan. Kung hindi kayo naniniwala, siyasatin niyo ang inyong mga sarili, way back years ago and even until now. Sapagkat kung may mga bagay tayong nagagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, you are under by another kratos. Merong nagsusuperior sa'yo. Kaya kapag inaantok tayo sa gawain, may nagdudumina sa'yo. Yan pong nakakalungkot na katotohanan. Bagamat sabihin natin, anak ka ng Diyos, you have the exousia, mamaya dadaanan natin. Pero kapag wala ka ng kapangyarihan na ito na mula sa Panginoon, divine kratos, subject ka po, sunod-sunuran ka sa dominion ng kaaway. Masakit na katotohanan. Pero ang kagandahan ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, nagawa niyang i-overcome. Kaya kung babasahin natin, punta tayo sa Biblia natin, Sister Mary Ann, kung babasahin natin ang Hebrews chapter 2, verse 12, so sana'y mapagtiisan nyo ang ating pag-aaral, mga kapatid. Sabi sa verse 12, saying, yan pa yung ating Panginoong Jesus,
I will declare thy name unto my brethren. So ang kausap niya ay ang Ama. At ito po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Nang nandito siya sa ibabaw ng lupa, ipinakilala niya ang pangalan ng kanyang Ama. Sa panalangin niya, sa John chapter 17, ano sabi ng Panginoon? Ama ko, ipinahayag ko at ipinakilala ko ang iyong pangalan sa kanila. Kaya sabi ng ating Panginoon, I will declare thy name unto my brethren. So may mga kapatid siya. Di ba? Dumating ang araw na naging firstborn among many brethren ng ating Panginoon. Amen. Nagkaroon siya ng mga kinikilala niyang kapatid. Sino ang mga kinikilala niyang mga kapatid na ito? Yung mga inadapt. Yung binigyan ng karapatan na maging mga anak din. Pero ang pinaka-legitimate na anak, na nag-iisa, only begotten Son of God the Father, ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Tayo, binigyan lang po ng karapatan. Hindi tayo isinilang na kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Malinaw, mga mahal kong kapatid. Kawag nating ipalagay na kagaya na pagpapalagay ng iba, na tayo ay kapantay natin ng Panginoong Hesus. No! Never! Godhead po yan, mga mahal kong kapatid. Kung mapapantayan natin ang ating Panginoon ng kapangyarihan, my goodness, paano yun? Ang dami ng Diyos na talagang yung fullness ng Godhead ay naroon, pero hindi ganoon ang ating paniniwala. Ang ating Panginoon, He is the only begotten of God the Father. Pero nagkaroon siya ng mga kapatid sapagkat merong binigyan ng karapatan. Mamaya dadaanan natin yan, mga kapatid ko. Sabi diyan, in the midst of the church, see, yung mga brethren na yan ay nandoon pala sa iglesia. Hallelujah. Yung mga kapatid na kinikilala niya ay naroon sa kalagitnaan or kalipunan ng iglesia. At ang sabi ng ating Panginoon, will I sing praise unto thee? Nung mabasa ko ito, mga kapatid, ang ating Panginoon umaawit sa Ama. Will I sing praise unto thee? Hallelujah. Sabi sa verse 13, kulang yung oras ko, mga kapatid ko, bilis ng oras. Sabi sa verse 13, and again, I will put my trust in Him. And again, behold, I, the Lord Jesus, in the children which God has given me. See, so ipinapakita yung only begotten Son at yung mga sons and daughters of God, the church. At kalaunan, ito yung magiging nobya ni Kristo. In verse 14, last verse, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same. See, kung tayo ng mga anak ay nagkaroon ng bahagi, yung mga children na ito, yung mga mananampalataya na nabuhay sa ibabaw ng lupa mula kay Adan hanggang sa panahon na darating ay nagtaglay ng pisikal na kalagayan, flesh and blood. Kasabi dito, ang anak, the only begotten Son of God, ay nagfartok din ng pisikal na kalagayan, mga mahal kong kapatid. Para saan? Sabi niyan, that through deaths He might destroy him, the devil, that had the power of death, that is the devil. Kaya nga pag namamatay pa po tayo, we are under by the kratos of the devil sa pisikal na kalagayan. Totoo, mga anak tayo ng Diyos, mga mahal kong kapatid, na born again tayo. Tinaglay natin ang espiritu ng ating Panginoon. Pero ang pisikal natin, yung tinatawag na laman at dugo, nandito ang sumpa ng kasalanan. Mararanasan ng mga tao, kahit tayo, ang kapangyarihan ng kamatayan na yan. Liba na lang dumating ang araw, mga mahal kong kapatid, na dumating ng ating Panginoon. Maranasan na natin ang pag-agaw. Kung darating ito sa mga susunod na panahon na hindi na magluluwat. Hallelujah.
Na anupat ang kapangyarihan ng kamatayan na yan, in reality, ay i-destroy ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, sabi ng Apostol Pablo, ang pinakahuling kaaway na pasusukuin ay ang kamatayan. Hanggat mayroon pang kamatayan, mga mahal kong kapatid, we are under by the kratos of the devil, kaya tayo nagkakasakit, kaya may mga kapatid pang namamatay, pero isang bagay na maganda, mayroong pangako ng kapangyarihan ng kratos, na sa mga taong namatay, kahit andun sila sa libingan isang araw, magmamanifest ang kapangyarihan na ito sa kanila. At tayo naman na mga nabubuhay, ganitong uri dapat ng kapangyarihan ang tamuhin natin upang ang laman na ito ay mawasak. Upang ang laman na ito na mahina ay magapi. Amen. Hallelujah. Yan ang katotohanan. At tatanungin ko kayo, mga mahal kong kapatid, meron na ba tayo ng ganyang uri ng kapangyarihan ng Diyos na nahayag sa atin? Di kratos. Diba? Yan po ay ongoing. Diba? Ongoing na process ang kratos. Kado sa Ephesians na binasa natin, diba? Yung kapangyarihan, the great exceeding power toward us who believe, according to His mighty power. Ito yung kikilo. So mamaya, i-combine natin yan at pagsasamahin natin. Balik tayo sa ating PowerPoint, Sir Mary Ann. So balikan ko. So ang napakaganda dito, sabi diyan, ang ganitong uri ng kapangyarihan ng Diyos na mahayag or nahayag na sa ating Panginoon, sabi diyan, ito ay may kinalaman sa pagtatagumpay laban sa lalang at mga gawa ng kaaway sa buhay natin. Amen. That kind of power of God, divine kratos, mga mahal kong kapatid, kapag yan ay naranasan ng mga mananampalataya, kaya mong pasukuin, kaya mong pasunurin ang kaaway. Kaya mong wasakin ang lalang ng mga kaaway. Pero sa ngayon, bakit tayo nagiging iyakin? Bakit tayo nabibigatan? Bakit minsan nawawalan tayo ng gana na dumalo sa gawain? At bakit kung minsan tayo nanghihina at nanlalamig? May kapangyarihan na nasa paligid, na kung mabubuksan lamang ng higit ang ating mga mata, ang spiritual na mga mata, makikita natin ng ibang dimensyon. Mapapasok natin ang ibang dimensyon, mga mahal kong kapatid. At makikita natin ang mga dalawang makikita natin. Heavenly beings at mga demonic spirits. Naalala nyo yung servant ni Eliseo na si Gehazi? Nung panahon na mayroong pagbabaka, ang kratos po kasi may kinalaman niya sa pagkikipagdigma. Ang kratos power ay may kinalaman niya sa pagkikipagbaka. Na para maging hari ka, kinakailangan mong merong ibagsak na kaharian. Ganyan po ang kasaysayan. Kaya nga yung 7 empire, yung 7 kingdom sa ibabaw ng lupa, na idinisenyo ng Diyos para ipakita at ipahayag ang kaniyang kapangyarihan, mula sa Egyptian Empire hanggang sa panghuli, yung Papal Rome, na sa kasaysayan ng lupa ay naranasan ito. Bago yan naghari, mga mahal kong kapatid, bago yan na mayagpag ay meron muna silang mga tinalong mga naunang kaharian. Kaya nga ang ating Panginoon, sabi sa Revelation chapter 11, sa pagtunog ng ikapitong pakakak, kapag umihip na ang huling trumpeta, ano sabi doon? The kingdom of this world, na ang prinsipe na ang naghahari ngayon ay si Satan. Tama po ba? Ang meron pang kratos dito sa lupa ay ang diablo. Gaano ba tayo kalakas, mga anak ng Diyos? Totoo, mga anak tayo ng Diyos. Kagabi lang, kahapon, binubulay ko, ako anak ako ng Diyos, pero dito nga sa La Purisima, ay halos wala akong impluensya. Pag lumakad ako dyan, halos hindi ako kilala ng mga tao. Pero anak tayo ng Diyos. Ni wala tayong kakayahan na pagsabihan yung mga naglalasing, yung mga nagsusugal, yung mga nambababae, na, uy, mali yung ginagawa niyo.
Wala. Di ba? Alam natin na ang naghahari ngayon sa mundong ito ay ang kaaway ng Diyos. Kaya nga ang ating Panginoon, nung nag-aayuno siya, nais ng Panginoon na maranasan ang kratos na ito, nag-ayuno siya ng 40 araw at 40 gabi. Gusto niyang daigin ang kahinaan ng laman. Pinasuko niya ang kagustuhan ng laman na dapat ang laman ay kumakain ng 3 beses ang araw at kuminsan pa 5. Nagawang i-domain ng Panginoon ang kanyang sarili. He fasted for 40 days and 40 nights. And what happens? Pagkatapos siyang mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, ang kapangyarihan ng Espiritu ng Ama ay malakas na naroon sa kanya. Yan ang katotohanan, mga mahal kong kapatid. At habang nag-aayuno ang ating Panginoon, dumating si Lucifer, dumating ang Diablo, at tinukso ang ating Panginoon. Anong isang panunukso ng kaaway? Sambahin mo lang ako, Jesus. Tingnan mo ang lahat ng nakikita mo, ang lahat ng kaluwalhatian at kapangyarihan ng sanglibutan, ibibigay ko sa iyo. Na ang ating Panginoon malapit nang ipako sa krus, anong sabi niya? Nagpaalam siya sa kanyang mga disipulo, sabi niya, kinakailangan ko nang umalis sapagkat ang prinsipe ng mundong ito ay paparating na. At ang anak ng tao ay kanyang ipapapatay. Pero darating ang araw, sabi ng kasulatan, kapag umihip ang 7 trompeta, basahin nga natin sa Sister Mary Ann. Revelation chapter 11 verse 15. Kung ako nagkakamali, kung tama pa yung pagkakarecall ko. 11:15 ng Revelation. Yan po yung mga trumpeting angels at yan ay pampito na. Sabi diyan, at umihip, the 7th angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. See? Hanggat hindi po umiihip ang panghuling trumpeta, this kingdom, the kingdom of this world, ay pag-aari pa po ni Satanas. Kaya anong mas marami? Simbahan o club? Anong mas marami? Ang pumupunta, sabungan o simbahan? Paggaling nga po kaming Ocampo, pagpauwi na kami, merong isang sabungan dyan sa Bulan na nadadaanan namin. Halos traffic dahil ang daming sasakyan, di ba, Bay Nilsson? Linggo po yun, araw po yun ng linggo. Ang dami nila. Anong mas marami? Mga Kristiyano na talagang naglilingkod sa Panginoon o mga taong walang pagpapahalaga sa Diyos? So, sa bahaging ito, mga mahal kong kapatid, makikita natin na ang kapangyarihan na ito na tinatawag na Kratos, na ginamit na salita sa Hebrew chapter 2, na nag-overcome ang ating Panginoon, nag-triumph siya, pero ang tinutukoy doon na triumph, yung na-domain niya ay yung kaniyang pisikal na katawan. Hindi pa ang mundong ito. Sapagkat isang araw, hindi lamang ang pisikal na katawan ng Panginoong Yesus nang siya'y magkatawang tao ang makakaranas ng divine Kratos, kundi lahat ng mga anak ng Diyos na binigyan ng karapatan. Hallelujah. Paglumaguyan. Amen. Kapag nagawa nilang isuko ang kanilang buhay at magpasakop sa Panginoon, kapag nailaan nila ang kanilang panahon, ang kanilang oras sa Panginoon, araw at gabi, na nasa pagbabantay, hallelujah, na nasa pananalangin at pag-aayuno, bago ang pag-agaw, masusumpungan ang mga anak ng Diyos na binigyan ng karapatan na nasa matinding pagdulog sa Kanya para maranasan ang ganitong uri ng kapangyarihan upang wasakin ang gawa ng lamang ito. At pati na ang lalang ng mga kaaway
na nasa paligid. That's the divine Kratos. At Kratos na meron sa ibabaw ng lupa. So ang ating Panginoon, nagtagumpay siya sa Cross of Calvary 2,000 years ago, pero until now, kung babasahin natin, asan yung remote natin dito? Pakiclick, Brother Wilson. Pakiclick, Brother Ochot. Ayan, meron ng countdown. Okay, salamat. So, yung Kratos na yan ay kapangyarihan na may kakayahang mag-domain. Kaya, kung titingnan natin yung ating kalagayan ngayon, mga mahal kong kapatid, sino ang nagdo-domain? Tayo sa ating sarili? Ang kaaway ba? O ang Panginoon na tinanggap na natin sa buhay natin? Kasi pwedeng may mga anak ng Diyos na nakaranas at tinatawag na, mamaya, sunod natin. Tungo muna tayo sa pangatlo bago ko pagdugsog-dugsongin ito, mga kapatid. So, ang pangatlo, hindi ko na po ito inalagay sa PowerPoint, ang Exousia. Balikan muna natin sa Sister Mary Ann yung Ephesians. Siguro taas ka doon sa pinakasimula natin, sa verse 19, sa unang mga bahagi ng ating PowerPoint. Diyan na lang tayo magbasa. Yan. Sabi sa verse 19, "And what is the exceeding greatness of His power?" So yan yung pang-apat na titingnan natin, yung dunamis. At ngayon ay nasa pangatlo tayo. Nasabi dito, "To usward who believe according to the working of His mighty power." So, kinuha na pala natin yung isa, yung tinatawag na Kratos. So, ang pangatlo, mga mahal kong kapatid, verse 21, rather, "Far above all principality and power, exousia, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come." So kung titingnan nyo ang bahaging ito, mga mahal kong kapatid, kagaya ng tiningnan natin sa kahulugan ng mga Gregong salita, ang power naman na ito ay may kinalaman sa kapamahalaan. May kinalaman sa karapatan. Ang salitang exousia na tiningnan natin kanina, yan ay authority. At kung titingnan natin sa ibabaw ng lupa, mga mahal kong kapatid, halos lahat ng mga tao ay nai-exercise nila ang ganyang uri ng kapangyarihan. Pero hindi yung kapangyarihan totally ng Diyos, yung divine exousia. Nang sabi pa dito, may tinatawag na every name that is named. Sapagkat ang exousia, ang kapangyarihan na ito ay may kinalaman sa pangalan na nakakabit sa iyo. Di ba? Halimbawa, ang isang tao magpaplano, gagawa ng isang bahay. O kaya merong magpapagawa ng isang bahay, mga mahal kong kapatid. Meron tayo dito mga architect, meron tayo dito mga engineer. Tapos magpapagawa tayo ng plano at magpapagawa tayo ng bahay. Sino yung lalapitan natin? Di ba? Yung hihingan natin ng tulong, yung mga taong may tinataglay na o dinadalang kapangyarihan sa kanila. Na sa pamamagitan ng pangalan na nakakabit sa kanila, meron silang mai-exercise na karapatan, kapangyarihan para gawin ng isang bagay. Kaya kung hindi ka engineer, kung hindi ka arkitekto, pag gumawa ka, hindi mo makakakitaan niya ng magandang output or outcome. So pag pinag-usapan yung pamumuno sa ibabaw ng lupa, sa government, merong tinatawag na presidente, si Bongbong Marcos, yung president natin. After 6 years, mga kapatid, pag natapos yung termino niya, mawawalan niya ng kapangyarihan. Ang tawag na sa kanya, ex-president, pero wala na siyang power. Yung ginagawa niya sa loob ng 6 na taon na mag-travel sa buong mundo at sakyan, yung tinatawag na sasakyang panghimpapawid ng Pangulo, hindi na niya pwedeng sakyan yon. Bakit? Hindi na po siya subject sa authority. Lumipas na.
So ganyan po ang tinatawag na exousia. Kaya sabi diyan, every name that is named. Lahat ng pangalan na pwedeng ipangalan, ikabit sa isang tao, higit ang kapangyarihan na meron ng ating Panginoong Jesucristo. Ang daming pangalan na kung ano-ano, even the fivefold ministry, from the apostles to teachers, yan po ay mga exousia. Lahat ng may kapangyarihan na hinahawakan sa ibabaw ng lupa, yan po ay kapangyarihan na related sa exousia. Pero subukan mong alisin yung pangalan na nakakabit, mawawalan niya ng kabuluhan. Tama po ba? Kinikilala at iginagalang ang isang tao sa bahaging ito ng ganitong uri ng kapangyarihan dahil sa pangalan na nakakabit sa kanya. At dalawa ang pwedeng makita natin sa bagay na ito, mga mahal kong kapatid. At ang gusto kong puntuhin natin dito ay may kinalaman sa kapangyarihan ng Diyos na mahayag sa buhay ng mga mananampalataya na una na pong nahayag sa ating Panginoong Jesucristo. So ang pangatlo, pag pinag-usapan ng exousia, mga kapatid, kung babasahin natin ng Colossus, Colossians chapter 1, ito familiar to sa atin, simula sa verse 15, ito'y patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat, kagaya ng binasa natin sa Ephesians, lahat ng kapangyarihan, pamumuno na meron sa ibabaw ng lupa, ang ating Panginoon ay far above all. Amen. Higit na mas mataas ang exousia ng ating Panginoong Jesucristo. Higit na mas mataas sa mga hari ng lupa. Higit sa lahat ng mga pamunuan, mga mahal kong kapatid, sapagkat ang kapangyarihan na inihayag ng Diyos Ama ay nakita sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasabi sa verse 15, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay. Hallelujah. Salamat na lang naging panganay siya. Di ba? Hindi lamang siya nag-iisa na. Bagamat ang pagiging only begotten, hindi po yun mababago. Ang pagiging only begotten ng ating Panginoong Jesus, mga mahal kong kapatid, hindi po yun mababago. Sapagkat siya lamang ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos Ama. Na binigyan ng pinakamataas na pangalan sa lahat ng pangalan sa silong ng langit. Nanupat ang lahat ng mga nabubuhay ay yuyukod at luluhod sa kanyang pangalan. Hallelujah. At bakit nagtaglay ang ating Panginoon ng exousia power? Nagtagumpay siya. Sabi sa Pilipos, naging masunurin siya, oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y binigyan ng mataas na kapangyarihan. Ibinigay sa kanya ang pinakamataas at pinakamarilag na pangalan sa lahat ng pangalan. O purihin ang ating Panginoon. Kasabi dito, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Salamat na lamang naging panganay siya, sapagkat merong mga binigyan ng karapatan, merong mga inadapt. Hallelujah. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Verse 16, sapagkat sa kanya nilalang ang, sa English nga natin, Sir Mary Ann, for by Him were all things created. Kagaya nung binanggit ko nung last Wednesday, ang kapangyarihan ng Diyos, una, makikita natin yung tinatawag na creative power niya. At ito ay inihayag ng ating Panginoong Jesucristo, na lahat ng bagay ay siya ang may likha, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible. Whether they be thrones and dominions and principalities or powers. Lahat ng kratos, iskos, exousia dito sa ibabaw ng lupa, galing lang sa Kanya. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Lahat ng kapangyarihan, pamamahala,
dito sa ibabaw ng lupa, mga mahal kong kapatid. Kahit ang mga diablo na yan, ang mga demonyo na yan, ang Diyos, ang ating Panginoon, ang lumikha sa kanila. Meron silang kinakatakutan na pamumuno at kinakatakutan na authority. Hallelujah. Kasabi dito, all things were created by Him and for Him. Verse 17, and He is before all things, and by Him all things consist. And verse 18, and He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. See? Siya ang magkaroon ng pinakamataas na pangunguna at pamumuno. Okay, ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, lahat ng kapangyarihan ay nakaukol sa Kanya. Kaya ang pagiging anak ng Diyos, una na inahayag sa ating Panginoon. Kaya kung babasahin natin ang Hebrews chapter 1, kung babalikan natin, sabi ng binasa natin kanina, name that is name, far above ang kanyang pangalan na tinaglay sa mundong ito at sa mga paparating pa. Hebrews chapter 1, verse 4 to 5. So, kukulangin yung oras ko, mga kapatid ko. Okay. Sa Hebrews chapter 1, verse 4 to 5, sabi dito, being made so much better than the angels, as He has by inheritance obtained a more excellent name than they. Sa lahat ng mga anghel, ang ating Panginoon, siya ang nagtamo ng may pinakamarilag na pangalan sa lahat. Di ba? So ano ba yung mga anghel na yan? Yan ay mga angelic beings, mga kapatid. Andiyan sila Michael, sila Gabriel, ang ilang pang mga anghel. At si Lucifer, na dating isa sa makapangyarihang anghel na nag-rebuild sa Panginoon at nagkaroon ng mga tinatawag na evil forces, demons. Ano man yung kanilang pagpapakilala na meron sa ibabaw ng lupa, na ang katotohanan, itong mga demonyong ito, mga kapatid, na dating mga anghel, ay nagpapakilala sila. Itinago nila ang kanilang totoong identity sa mga taong kanilang dinaya, na ang mundong ito, ang sanglibutan, ay in-exercise nila ang kapangyarihan na meron sa kanila, pangalan na meron sa kanila. Itinago sa mga pangalang presidente, di ba? Manager. At kung ano-ano pa, yung mga scientist na yan, yung mga inventor na yan. So, hindi alam ng mga tao na yung kapangyarihan na umiiral sa ibabaw ng lupa, pangalan na iginagalang at nirerespeto, kagaya ng pagrespeto nila sa mga simbahan. Yung nangungunang simbahan sa ibabaw ng lupa na pwede nating sabihin na ang pangalan na ito na talaga namang ina-adore at ang taas ng pagrespeto ng mga tao. O, sa palagay niyo, ano yung pinakamarilag at pinakamataas sa pangalan dito sa lupa? Na ikinubli at itinago ng kaaway ang kanyang sarili sa pangalan na ito. Sino makakasagot? Si Papa mo. Di ba? Ang Papa. Na kahit ang mga hari sa lupa, ang mga presidente sa lupa, takot sa kanya. Nire-respeto siya. Kaya nga sabi, mga mahal kong kapatid, sa mga balita para matapos ang gera sa Ukraine, magsalita lang ito. Kapag nagsalita ang taong ito na tinataglay ang kapangyarihan na meron sa lupa, na ini-exercise, well, kaya niyang pagkasunduin ng lahat ng tao. Lahat ng tao na hindi susunod sa kanya, papapatay niya. Ginawa na niya to dati. At gagawin niya ulit ito sa mga huling araw, bago ang
dating talaga ng Panginoon at paghahari niya dito sa ibabaw ng lupa after the rapture. Pero di ba, mga kapatid, halos napakataas ang paggalang ng mga tao sa mga taong nagtaglay ng pangalan sa ibabaw ng lupa, pero ang may pinakamarilag na pangalan na binigyan sa silong ng langit ay walang ibang ating Panginoong Jesucristo. Ano bang pinakamataas na pangalan? Di ba, hari siya ng mga hari. Panginoon siya ng Panginoon. Pero ano ba ang pinakamataas na pangalan na kanyang dinala at tinaglay, mga mahal kong kapatid, pagkakakilanlan? Sabi diyan, as he has by inheritance obtained a more excellent name than they. In verse 5, for unto which of the angels said he at any time, thou art my son. Exousia, this day have I begotten thee, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. Kaya ano ang pinakamarilag at pinakamataas na pangalan sa silong ng langit? Ang pagiging anak ng Diyos. The Son of God. Ang pagiging Son of God. Sabi ng Ama, kanino ibinigay? Sino ang binigyan? Sa kaninong anghel binigyan ng karapatan na tawagin sa pangalan na yan na ikaw ay aking anak. Kaya ang magtaglay, mga mahal kong kapatid, ng katawagan na anak ng Diyos, then ay napaka taas pa lang pagkakakilanlan. So, dahil sa ikatlong bahagi tayo, kaya ang mga anak ng Diyos, ito yung binasa ni Brother Alex kanina, ang ating Panginoon bilang siya ang naging panganay sa mga maraming magkakapatid. Kung babasahin natin ang Mateo, chapter 28, mga kapatid. So, all powers belong to the Lord Jesus. Sa Kanya ito nahayag. Sabi sa verse 19, Matthew chapter 28, after the resurrection ng ating Panginoon. So, pinakita dito yung pangungusap ng ating Panginoon patungkol sa kapangyarihan o kapamahalaan na Kanyang tinaglay mula sa Ama. Sabi dito, atras tayo sa verse 18, Sister Mary Ann, verse 18. And Jesus came and spake unto them, saying, doon sa 11 alagad, sa kanyang mga disipulo, sabi dito, all power. So yan po ay exousia. All power is given unto me in heaven and in earth. Yan yung pagiging Son of God niya. Nang pumarito ang ating Panginoon, ano nga yung kalagayan niya? He is the Son of Man. Pero after resurrection, mga mahal kong kapatid, hallelujah, nagawang sabihin ng Panginoon ang pangungusap na ito, na yung dating taglay niyang kapangyarihan sa pasimula, sabi diyan, ang lahat ng kapamahalaan, kung tatagalogin natin, authority, exousia. Kasabi diyan, verse 19. Verse 18. Lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Amen. Yung pinakamarilag na pangalan na kinakatakutan ng kaaway, na iginagalang at nirespeto ng lahat ng mga anghel, yung pagiging anak ng Diyos ay muling naroon sa kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba, ibang kalagayan ng pagiging anak, mga mahal kong kapatid? Kahit nga sa lupa. Kapag anak ka ng isang kumpanya, at dumating ang araw na magtaglay ka ng sabihin natin, ng authority,
Kahit nga wala ka pang ginagawa, ang maalaman lang na anak ka ng may-ari. Di ba? Pag sinabi nilang, sino ba yan? Yan yung anak ng may-ari. Anong ginagawa ng mga nandoon? Nire-respeto ay ginagalang. Kasabi ng ating Panginoon, lahat ng kapamahalaan, lahat ng karapatan, kapangyarihan sa langit, pati na sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Nakabalik sa Kanya. Kaya ano ang nais ng Panginoon? Bilang only begotten siya, alam niya na ang dahilan ng Kanyang ministry sa ibabaw ng lupa ay para tawagin at ibalik ang mga anak din naman ng Diyos, the sons and daughters of the living God, na nung unang panahon dahil sa kasalanan ay nahiwalay sa kanilang ama. Tama po ba? Yung mga anak ng Diyos na babae at lalaki na nahiwalay dahil sa kasalanan, ang pagparito ng ating Panginoon, ang pag-aalay niya ng kanyang buhay, kaya siya napatay sa krus ng Kalbaryo, kaya niya inalay ang kanyang buhay para yung mga anak ng Diyos, Ama, ay makabalik din naman sa kanilang tamang posisyon at magkaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hallelujah! Kaya sabi ng Panginoon sa verse 19, ito, mababaw lang ito dati pag tinitingnan natin patungkol sa bautismo. Katingnan niyo, sa verse 18, ipinakita ng Panginoon ang authority ng pagiging anak ng Diyos. Pagdating sa verse 19, gusto niya na magkaroon na siya ng mga kapatid. Ano sabi sa verse 19? Go ye therefore and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ano yan mga mahal kong kapatid? Bautismo sa tubig. Lahat ng mga sumasampalataya, lahat ng makakapakinig ng salita ng Panginoon, kinakailangan nilang magsisi, kinakailangan nilang magpabautismo sa tubig bilang pagsuko at pagkilala sa pinakamataas na pamamahala sa ibabaw ng lupa. Sino man na hindi susunod, you are rebellious to the greatest power na meron sa silong ng langit. Anong ginagawa sa mga rebellious? Ipinapatapon. Yang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumampalataya at mabautismuhan ay mapapahamak. Kaya ang pagpapabautismo sa tubig, ito yung pinagsisharean namin ni Brother Alex, sabi ko, alam ko, sarili ko, nagkulang ako, Panginoon. Hindi namin na-exercise ang tamang pagkakilala dito. Ang dami naming binabautismuhan pero parang walang nangyayari. Sapagkat may kulang, una sa akin. Lahat ng magpapabautismo sa pangalan ng Panginoon, hindi ka lamang nagsisi, hindi ka lamang sumampalataya, kinilala mo siya, nirespeto mo at iginalang ang kapangyarihan na meron siya. Nagpasakop ka. Kaya lahat ng nabautismuhan sa tubig, sa unang bahagi, kinilala mo, nagpasakop ka sa Panginoon. Pero ang pinakamaganda, ang verse 20, mga mahal kong kapatid, hindi nagtapos sa verse 19, sabi sa verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. See? Sa lahat ng nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, meron tayong obligasyon na maalaman kung ano ang rules, kung ano ang batas ng ating Panginoon, na kinakailangan natin doon sa authority na yon na pinakataas na pamamahala sa ibabaw ng lupa. Kinakailangan magpasakop tayo. Ano sabi diyan? Teaching them to observe. Ano bang ino-observe natin? Di ba? Dito sa lupa, pag nagmumotor kayo, anong ino-observe niyo? Yung authority na meron sa lupa. Hindi ka pwedeng magmaneho wala kang lisensya. Hindi ka pwedeng magmaneho pumunta sa sentro na wala kang helmet.
Meron kang iginagalang, meron kang ino-observe na batas. Tama po ba, mga mahal kong kapatid? How much more sa Diyos? Alam niyo, hindi natin nai-exercise ang paggalang at pagrespeto sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero sana sa umagang ito, malinaw sa atin, mga kapatid ko. Kaya ka nagpabautismo. Kaya nga ako, meron pa akong parang may mga kapatid na gusto nang magpabautismo, pero parang meron na akong pag-aatubili. Sapagkat gusto ko yung mga kapatid na magpapabautismo, ito, sa oras na magpabautismo ka sa tubig, sa pangalan ng Panginoon, kinakailangan mong kilalanin ang kanyang kapangyarihan, karapatan sa buhay mo, na magagawa mong ipasakop ang iyong sarili sa Kanya. Dahil kapag nagpabautismo ka sa pangalan ng Panginoon na hindi ka susunod, you are rebellious. At yun po ang nakakalungkot na katotohanan. Kaya may mga anak ng Diyos na nagre-rebuild, hindi pinagpapala. Yan po ang sinasabi ng kasulatan sa Lumang Tipan. Kapag ang isang tao puro sumpa, puro salot, rebellious yan. Pero kapag ang isang tao pinagpapala, sumusunod yan. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya kung nais nating pagpalain, mga mahal kong kapatid, kung nais nating lumago sa pananampalataya, una, kinakailangan nating pasakop sa kapangyarihan na meron ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ako, ayoko na po kayong pasahin. Kagaya na sinabi ko sa mga young people, gusto kong maging tiyak tayo sa paglilingkod natin. Mga mahal kong kapatid, ano sabi diyan? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And law. At narito, yan po yung baptism of the Holy Spirit. I am with you. Mananahan siya sa atin hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ano meron dyan, mga mahal kong kapatid? Exousia. Authority. Na kung tayo ay kikilala sa authority ng ating Panginoon, kung makikilala natin siya bilang ang anak ng Diyos, then tayo naman ay bibigyan niya ng karapatan na maging mga anak din ng Diyos. Kano sabi sa John chapter 1 verse 12, ito yung binasa kanina, mga kapatid. Sabi sa John chapter 1, hallelujah. But as many as receive him. Diba? Yan yung Mateo 28, 18 to 20. Humayo kayo sa buong sanglibutan. Gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibang termino lang, mga mahal kong kapatid. Pero ipinapakita doon ay ang pagiging mga anak ng Diyos. Kaya sabi diyan, but as many as receive Him, to them gave He power, exousia. Yung fullness ng kapangyarihan niya, ng pagiging anak ng Diyos Ama. Nais ng Panginoon na i-impart sa atin. Naintindihan niyo ba, mga mahal kong kapatid? Bibigyan tayo ng Panginoon kung ano ang meron sa Kanya. Yung fullness nandun sa Kanya. Hallelujah! Pero lahat ng sasampalataya sa Kanya, lahat ng tatanggap sa Kanya, lahat ng maniniwala sa Kanya at magpapasakop sa Kanya, ay bibigyan din naman ng Panginoon ng karapatan na Kanyang maging mga kapatid. Amen. Ito yung tanong ko nung nakaraan. Paano ba natin makikilala, ma-identify ng isang tao ay kapatid talaga natin? Diba? Paano kami magiging kapatid ni Brother Wilson? Dapat kung tatay niya si Brother Intoy, tatay ko din si Brother Intoy. Pero hindi ganon, kaya hindi kami magkapatid. Pero sa spiritual na kalagayan,
magiging magkapatid tayo kung parehas tayo magiging anak ng Diyos. So paano ba tayo magiging anak ng Diyos, mga kapatid ko? Binigyan ka ng karapatan, din papasok ang ikaapat na uri ng kapangyarihan, the dunamis. Kinakailangang merong katunayan na anak ka nga. Hallelujah. Alam nyo, kung sa pagtitipo, paglalarawan, kung talagang sa literal lang natural type spiritual, kagaya ng binanggit ko, ang nag-iisang anak ng Diyos Ama ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagiging anak. Siya lamang nag-iisa. Kaya nga tinawag siyang the only begotten Son of God. At hindi po yun mababago kahit kailan. At naisang Panginoon na magkaroon ng mga kapatid. Di ba? Halimbawa, si Brother Wilson, Sister Lalaine. Kung hindi na sila papalari na magkaanak, ang isipin na lamang ni Sister Lalaine at ni Brother Wilson, gusto kong magkaroon ng mga kapatid tong si Jared. Anong gagawin nila? Mag-adapt tayo. Di ba? Di ba ganun sa mundo? Sa batas? Anong gagawin, mga mahal kong kapatid, kapag nag-adapt ang isang tatay at nanay? Pupunta ka doon sa isang lugar kung saan merong sa mga, di ba, may mga nagpapaampon, magkakaroon ng proseso, tapos bago mo kunin yung anak, merong kasulatan ng adoption. Merong katunayan na ang batang ito, kinupkup mo at mula ngayon, pag-aari mo na. At kung ano ang meron ka, di ba? Dahil may kasulatan, yun din ang para sa batang ito. Kung sa paglalarawan, sa batas na meron sa ibabaw ng lupa. At kung titingnan niyo ang kasulatan, mga mahal kong kapatid, alam niyo, dito po naligaw ang marami, na-confuse ang marami. Kasi ipinalagay nilang kapantay talaga nila si Kristo. Gusto ko pong sabihin sa inyo, nag-iisa lang siya. Sa kanyang pagiging anak ng Diyos bilang si Jesucristo. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga mahal kong kapatid? Kailanman ay hindi natin mapapantayan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga hari siya ng mga hari. Amen? Panginoon ng mga Panginoon. Kaya na marami pong na-confuse ito, nakakalungkot na katotohanan. Nagkarambola sila. Napaghalo-halo nila at hindi lang naintindihan ang tinatawag na divine power of God. So malawak ito, mga mahal kong kapatid. Hindi pa tayo pumapasok doon sa isang kapangyarihan na kapag pinagsama-sama na ito. Pero bago tayo magtapos, tunguhin ko lang yung kahulugan ng dunamis at sa Wednesday, ipagpapatuloy natin to. Tungo tayo sa PowerPoint at dito talaga ako nakasentro. Yung halos PowerPoint ko sa mga susunod ay ito na po ang pag-uusapan natin, mga kapatid. Yan, dito tayo magpapasimula talaga sa paksa natin. Sa mga sumunod na mga slide, yan na, dyan tayo po-focus na. So yung unang mga bahagi ay introduction lang yon para sa bahaging ito. So yung title natin sa araw na ito, The Great Exceeding Power to Usward Who Believe. At yan, ang power na yan, yung exceeding power na yan, yan ay dunamis. So ano ba yan, mga kapatid? Ang sabi niyan, yan ay Gregong salita na may mga kahulugan na ganito. Una, inherent power. Inherent. Kinuha ko yung kahulugan ng salitang inherent. Kaya nandiyan, ano bang ibig sabihin ng inherent? Existing in something as permanent. So, hindi po yung galing kay Brother Ryan, mga kapatid. Sabi niya, ang dunamis, inherent power. Nang ibig sabihin niyan ay nag-i-exist sa isang bagay. As permanent, ibig sabihin, permanente yan. Hindi yan mawawala. Pag tinaglay mo yan, yan ay permanente.
Ang pangalawa, essential. Ano bang ibig sabihin ng essential? Ginamit na natin yan doon sa pagtatalakay natin sa giving. Ano yung essential? Napakahalaga. Di ba? So yan ang kapangyarihan na merong tinatawag na napakahalaga para sa buhay ng isang mananampalataya. At ang sabi pa diyan, may kinalaman na yan sa characters, sa attribute. So yung una na tatlo, ischus, kratos, exousia, hindi ganyan ang pagpapakahulugan, mga kapatid ko. Pero itong pang-apat na kapangyarihan ng Diyos na dapat mahayag sa mga mananampalataya, ito'y nananatili, ito'y napakahalaga, at ito ay may kinalaman sa karakter o katangian. At ang sabi pa diyan, B, power for performing miracles. Galing po yan sa Gregong salita na dunamis. C, moral power and excellence of the soul. So, ibang kapangyarihan na yan, mga mahal kong kapatid. Hindi lamang pagiging excellence sa pangalan, pagiging excellence sa kaluluwa. Kasi pwedeng magtaglay ang isang tao ng pangalan, pero hindi sinasang-ayunan ng kanyang katangian. Ang sabi ng propeta, power without character. Ano ba yun? Power without character is satanic. Kaya di ba yung mga mapupunta sa Great Tribulation, ano sabi ng mga nagsasabi sa Panginoon? Matthew chapter 7. Binanggit ko na ito nung nakaraan. Basahin nga natin sa Sister Mary Ann. Sa Matthew 7, verse 20. So bago dyan, para matapos na po tayo, steady mo muna dyan. So yan, yung dunamis na yan, at yan ay tutuloy natin sa Wednesday, yan po ay ang God's power, mga kapatid ko. At ang God's power na yan, walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ano sabi na Apostol Pablo? Si Jesucristo ang kapangyarihan ng Diyos Ama. So, yan ang tatalakayin natin. So, it is God's power, it is the person of the Lord Jesus Christ in the form of the Holy Spirit. So, susundan natin yan, mga kapatid, sa Wednesday. Then, kung titingnan natin ang Matthew chapter 7, at tayo magtatapos, sabi ng ating Panginoon, wherefore by their fruits ye shall know them. See? Sa pamamagitan ng kanilang bunga, makikilala nyo talaga sila. Kasi pwede magsabi ang isang tao, anak ako ng Diyos. Di ba? Halos lahat ng so-called Christians, mga kapatid ko, yung mga hindi nagsimba ngayon, na mga kakilala natin, tanungin mo, anak ka ba ng Diyos? Oo, anak ako ng Diyos. At kapag sinabi mo, pinsan, sama ka sa amin para maging anak ka din ng Diyos. Ano ka? Ikaw lang bang anak ng Diyos? Pag-aaway pa kayo. Kasi lahat ng tao, they believe, na mindset sila, na lahat ng tao, pag nakilala si Kristo, kahit anong relihiyon mo, anak ka ng Diyos. At gusto kong sabihin sa inyo, na kahit andito kayo simbahang ito, pwede kayong hindi maging anak ng Diyos. Pwedeng part lang kayo ng HGW, ng relihiyon, ng organisasyon, ng grupo. Pero hindi talaga anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos, sabi diyan mga kapatid ko, merong pagkakakilanlan. By their works, by their fruits, you shall know them. Verse 21. Sabi ng ating Panginoon, katingnan nyo, not everyone that says unto me, Lord, Lord, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat ng taong nakilala si Kristo ay makakapasok sa langit. Tingnan niyo, mga taong ito, kilala nila ang Panginoon, tinatawag nila ang Panginoon. Pero sabi diyan, not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Sino lang daw po yung makakapasok sa langit?
yung mga taong ginagawa ang kalooban ng Ama. Verse 22, many will say to me in that day, sa panahon ng judgment seat, bago ang pagpasok sa millennium, sasabihin ng mga mahatulan na ilalagay sa kalaliman sa loob ng 1,000 taon, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils. And in thy name done many wonderful works. So itong mga taong ito, dito sa verse 22, kilala nila ang Panginoon, nangaral sila, nagpropeseya sila sa pangalan ng Panginoon, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kamanghamanghang bagay. Pero sa verse 23, anong sabi diyan, mga kapatid ko? And then when I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye doers of iniquities or iniquity. Mabigat to, mga kapatid ko. Kaya hindi lahat ng binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos nagtataglay ng dunamis. Maraming nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Maraming sumampalataya. Pero balang araw, i-reject ng Panginoon. May the Lord help us. May the Lord guide us. Ito na ang panahon para makilala natin ang lubusan ng kalooban ng Diyos at makita natin ang ating mga sarili. So, hindi natin ito matatapos, mga kapatid ko. Ipag-pray ninyo ng Panginoon ang patuloy na manguna at mangusap sa atin. Ating palakpakan ng ating Panginoon sa araw na ito. Tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid. Ipagpauman ninyo ang ilang minuto na lumabis. So, next Wednesday, sa Miyerkules po, tatalakayin na natin ang bautismo sa Espiritu at sa apoy. At titingnan na natin ang kapangyarihan ng Diyos na dapat mahayag at makita both in inner condition natin sa ating kaluluwa, hallelujah, at sa outward natin, mga kapatid ko. Tayo manalangin saglit, mga kapatid. Iyoko natin ang ating mga ulo. Lord, Panginoon, salamat sa araw na ipinahiram mo sa amin, ipinagamit sa amin upang makinig po ng iyong mga salita, Panginoon, upang matuto. Salamat sa patuloy na pagbubukas mo sa amin. Alam ko, Panginoon, limitado ang aming panahon ngayon. We are bound in time, Lord Jesus. Gustuhin man namin na maintindihan ang lahat, maranasan ang lahat, hindi namin kaya. Kung kaya't patuloy lamang kaming umaasa at nagtitiwala sa iyo. Nadalangin ko, Panginoon, ng ilang mga sandali sa araw na ito mula pa kanina sa pagtuturo ng iyong salita, sa pagpapasimula ng gawain hanggang sa pagwawakas. Dalangin ko, Panginoon, ng mga bagay na nais mo na may paranas sa amin, may pakita sa amin, ay maranasan nawa at makita ng aking mga kapatid ang bawat isa sa amin. Na alam ko, Panginoon, merong layunin ang aming pagparito. Hindi ito nagkataon, hindi ito aksidente. Ito ay foreordained. Ito ay itinalaga mo na, Panginoong Diyos. Na alam namin na sa bawat panahon, bawat pagkakataon, meron kang sinasakatuparan na napakadakilang layunin. Hindi man namin to ma-realize o makita. Pero alam namin na merong kapangyarihan na gumagawa, umahatak, hallelujah, sa iyong mga hinirang, sa iyong mga itinalaga, buhat pa sa pasimula. Alam ko, Panginoong Diyos, hallelujah, na kaya kami nandito sa araw na ito, sa kabila ng aming mga kaabalahan, sa kabila ng maraming bagay na kakulangan ng bawat isa amin, nagawa naming makaparito. Hindi lamang ito iskus, Lord. Hindi lamang ito sa aming sariling lakas, kundi ito'y biyaya mo.
kapangyarihan na naroon sa iyo. Hallelujah, na kumikilos at gumagawa sa buhay ng iyong mga anak sa dakong ito. Dakilang Diyos, salamat sa mga salita mo. Salamat sa katotohanan ng iyong mga salita na tunay, Panginoon, ito magpapalaya sa amin. At habang paparating, Lord, ang araw ng katuparan ng iyong mga dakilang pangako, ang pinakaasam namin na pangako mo ng muli mong pagparito at pagbabalik. Ang pangako mo, Panginoon, na ang katawang ito na merong kasiraan, katawan na merong limitasyon, ay babaguhin, Panginoon. Patuloy kaming umaasa, hallelujah, nagtitiwala sa iyo, na alam namin, Panginoong Diyos, pinangahawakan namin, Lord, na ang dahilan kung bakit kami nandito, kung bakit namin naranasan ang mga bagay na yung ipinaranas sa mga unang araw ng aming buhay, simula ng aming kang makilala, ay kapangyarihan mo na kumikilos sa buhay ng bawat isa amin. Lord, salamat sa buhay, sa kalakasan. Ngunit dalangin namin, Panginoon, dalangin ko, na higit pa naming maranasan ang kapangyarihan mo. Higit pa naming maunawaan ang iyong kalooban. Higit pa naming maunawaan ang iyong salita, Panginoon, na kung paano ang mga una mong alagad, hallelujah, ang mga naunang Kristiyano nung unang panahon, nagtaglay ng matinding kagalakan, Lord, kagaya ng iyong mga disipulo. Sabi sa kasulatan, Lord, pinaglingkuran ka nila, sinamba ka nila, they worship you with great joy, Lord. Naroon ang dakilang kagalakan sa kanilang puso, na anupat sa kabila ng pag-uusig, Panginoon, hallelujah, ay naroon sila na araw-araw na pumaparoon sa templo, na nagbabasa at nakikinig ng iyong salita at namamalagi sa iyong presensya. At dumating ang isang araw, Panginoon, naranasan nila ang higit pang kapangyarihan sa kanilang buhay. Lord, dalangin namin, dalangin ko, na kung ano po ang aming nababasa sa kasulatan, kung ano ang nangyari sa pagpapasimula ng iyong iglesia, ay gayon ulit ito mangyari sa mga huling araw. And I do believe, Lord, ito po ang magaganap sa huling mga araw na ito bago ang pag-agaw. Sapagkat kami ay lubos na nananampalataya at kumikilala na kung paanong naisulat, sinabi ni Pablo sa Hebrews chapter 13 verse 8, that you are the same yesterday, today, and forever. Na kung ano ang ginawa mo noon, Panginoon, ay siya rin gagawin mo sa mga panahong ito. At nauuhaw kami, Panginoong Jesus, Lord. We are longing, Lord. Nananabik kami, nauuhaw kami sa kapangyarihan at sa kaluwalhatian na mababadha sa buhay ng bawat isa amin. Nais naming maranasan ito, Panginoon, unang-una sa aming mga kaluluwa, na kung saan ang aming mga kaluluwa ay magkakaroon ng excellence, Lord, ng kagalingan, Panginoon. Ang aming mga kaluluwa ay magtataglay ng kapayapaan, ng kalayaan, ng kaginhawaan, Panginoong Diyos. Ng aming mga kaluluwa, Panginoon, ay magtatamo ng matinding kagalakan, hallelujah, na hindi kayang saklawan at sakupin ng mga lalang ng kaaway dito sa ibabaw ng lupa, na kahit anong pagsubok pa ang pagdaanan, karamdaman man, Panginoon, o pag-uusig, kahit kamatayan ng maging kabayaran, ay magagawa naming purihin ka, sambahin ka, O Diyos, na nagagalak ang aming mga puso, na kung paano nung unang panahon, na sa kabila ng kanilang pisikal na katawan, ay ibinubulid sa mga apoy, tinutusok, sinusunog, ipinapakain sa leon, ipinapako, namatay sa iba't ibang uri ng sandata ng tabak. Pero sabi ng kasaysayan, Lord, ang iyong mga alagad, ang mga Kristiyanong ito nung unang panahon, nagawa nilang ibigay ang kanilang buhay, na natutuwa, na nasisiyahan, na nagpupuri sa iyo. At ito ang kailangan na maranasan ng bawat isa amin sa mga huling araw na ito, Panginoon. Alam namin na mayroong squeezing time na paparating, Panginoon, na kung hindi namin mararanasan ito, hindi kami makakapanatili at makakatayo sa araw na yan.
Sapagkat ngayon pa nga lang, Panginoon, kunting karamdaman, kunting suliranin at pagsubok, hindi na namin magawang tumayo at manindigan. Magkulang lamang ng kaunting pinansyal, Lord, nagagawa ng tumalikod, nawawala ng kasiyahan, nawawala ng kagalakan. Lord, tulungan mo kami. Ikaw ang higit, Lord, na nakakaalam ng aming abang kalagayan. O salamat sa iyong mga salita. Salamat sapagkat binigyan mo kami ng karapatan na maging mga anak. Salamat, Lord, sapagkat nangako ka, nasasamahan mo kami, natutulungan mo kami, Panginoon, naakayin mo kami sa buong katotohanan, na kami ay iyong palalaguin, Panginoon. Lord, salamat. O salamat, Panginoon, sapagkat tunay, kung wala ka, hindi namin to kaya. O kahit dalangin ko, Panginoong Diyos, ang meron ako at meron sa amin ay pag-asang buhay sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. At sa sinasampalatayanan namin at pinapaniwalaan namin ng mga bagay na naitala sa kasaysayan, na naisulat sa banal na kasulatan, nakapangyarihan mo na kumilos sa mga unang Kristiyano noong unang panahon, na anupat ang mga taong ito na bagamat mahina, mahirap lamang sa ibabaw ng lupa, ay nagawang maglingkod sa iyo, dakilang Diyos, Panginoon, na higit sa kanilang makakayanan. Nagawang sabihin ni Pablo, for to me to live is Christ, into thy is gain. Lord, help us. Panginoon, itong aking dalangin sa iyo. Tulungan mo kami. Gabayan niyo po kami. Tulungan niyo po ang aking mga kapatid. Nawa, higit kaming mauhaw na kung paanong sinabi mo sa iyong mga alagad, pumaroon kayo sa Jerusalem, maghintay kayo until you be endued with power from on high. Lord, maghihintay kami, aasa kami, Panginoon, sapagkat ito ang naisulat, ito ang naitala, ito ang ginawa mo, Panginoong Diyos, noon. Alam ko, hallelujah, na ito din ang gagawin mo sa huling mga araw na ito. Taglayang pag-asa sa iyong salita, taglayang pananampalataya at paniniwala sa mga bagay na iyong ginawa. Aasa kami, Panginoong Diyos, at ito ang nais mo. Umasa kami at patuloy kami nga asa, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat. Mauwi ang lahat ng kapurihan, pasalamat sa iyo sa limitadong panahon na meron kami ngayon. Ngunit hayaan, Panginoong Diyos, na kung ano ang aming nakayanan, ano man po ang aming naipaglingkod, ay naging kalugod-lugod nawa ito sa iyo. At kung kami ay nasumpungan sa mga kakulangan, Panginoong Diyos, ikaw po ang patuloy na magpuno sa bawat isa amin. Lord, sa pag-iwa-hiwalay, sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan bago ang muling pagtitipon sa araw ng Miyerkules, Lord, ikaw nawa ang maglagay sa aking mga kapatid, sa bawat isa amin, ng kauhawan, ng paghahanap, Panginoong Diyos, ng pagtatanong, ng pagsisiyasat, ng maghari sa aming mga puso at isipan ay pagbubulay-bulay sa iyong mga salita. At habang binabasa namin, binubulay ang iyong salita, Panginoong Diyos, lumilikha ito ng dakilang pag-asa, lumilikha ito ng dakilang excitement sa amin, na isang araw alam namin, hallelujah, sa kapangyarihan mo ay mananagumpay kami at magtataglay kami ng kapangyarihan na nagbubuhat sa iyo. Na anupat ang laman na ito, na tila ba bilanggo kami, Panginoong Diyos, na hindi kami makatakas sa limitadong katawan na ito. Isang araw, ang katawang ito, ang bilangguang ito ng aming mga kaluluwa at espiritu ay mawawasak at papalitan ito ng maluwalhating katawan. Panginoon, maraming salamat. Ikaw pang patuloy na magbigay ng wisdom and knowledge, understanding sa puso ng aking mga kapatid. Samahan niyo po kami at mamalagi ka nawa sa bawat isa amin. At pahintulutan mo, Lord, na kami rin naman ay mamalagi sa iyong piling. Aming dalangin ito sa mo pasalamat. Hinihiling sa iyong dakilang pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah.